May tatlo daw pong bagyo na nakahilera na po ngayon sa bansang Pilipinas o sa ating bansa. So hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. At ayun nga po, kamusta po kayong lahat? Sana okay lamang po kayo mga sangkay dahil nga po, ewan ko ba anong nangyayari sa ating bansa, patuloy po na nananalasa po itong mga matitinding mga kalamidad. Mga sangkay, dulot po nito mga malalakas na mga bagyo na dumaraan sa Pilipinas. Wala pong tigil ito mga sangkay. Pagkatapos ng isa, may isa na naman, wala pong pahinga. Ito pong nangyayari sa Pilipinas ngayon. Well, pag-usapan mo natin yan, pero bago ang lahat, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.34 million subscribers na po dito sa YouTube at ilang tulog na lang mga sangkay, mararating na po natin ang 1.4 million subscribers. Kaya naman kung hindi ko po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay at kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Okay guys, ito nga po. Pag-usapan po natin itong nangyayaring problema sa Pilipinas. Ito guys, dalawang tropical cyclones maaaring pumasok ng PAR. Ngayong linggo daw po mga sangkay. Ayan po, naka-line up na. Tatlo po sila lahat Itong bagyong Nika, itong kasalukuyang nananalasa. May kasunod pa, tapos may mas kasunod pa. At, ano ba? May nakapila pa ba na iba? Kanto ko, Talagang, wala, guys. Ito na po ngayon. Ang problema po sa ating bansa, nakakatawa, mga sangkay, yung mga ganitong klaseng kalamidad, sinisisi sa gobyerno. Akala ata nila, yung gobyerno natin yung Diyos. Akala nila ata, mga sangkay, yung gobyerno natin yung may climate change na naggagawa po ng mga malalaking bagyo. Diba? Kung hindi ba naman may kulang sa pag-iisip itong mga to? Ayon po dito, sa mga komento, mga sangkay, tulad nito, puro kamalasan at kaadikan na lang nangyayari sa pamumuno ni Marcos. Dude, bobo ka ba? Sorry sa word, guys. Nakakabobo lang talaga, mga sangkay. Alam nyo, makikita nyo talaga kung gaano kaliliit yung utak ng mga to Pero nyo, pati kalamidad, Marcos pa rin. Anak ng tokwa. Ito, sabi dito, dapat sa kanya mag-resign para si Inday Sara na presidente natin at uunlad ang buhay ng mga mamamayan. Tapos wala nang bagyo. No, wala nang bagyo. Nakaka-turn off kayo? Sabi na nag-comment, kahit sino pa ang maging pangulo ng Pilipinas kapag bagyo hindi natin mapipigilan 'yan. Sabi nang nag-comment tayo sa, adik ka ba? Ewan ko ba mga sangkay, ba't ganito mag-isip yung iba? Well, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero ang napapansin ko lang talaga, may mga makakitid po talaga yung utak. May mga gamunggo yung utak, mga sangkay, na wala pong alam. Wala pong ibang ginawa kundi bumatikos sa gobyerno. Pati po ito, guys. Ito, kalamidad po ito, bagyo po ito, walang kinalaman ng gobyerno. Isisisi sa gobyerno. Saan yung utak ng mga to, no? Nag-iisip pa ba yung mga to, mga sangkay? Diba? Ay, nako. Ayan, buti pa yung iba. Ito, ganito mag-comment. Be safe. But have faith. Ngayon, mga sangkay, naibalita na nga po tayo sa ibang mga balitaan, kagaya po nito. Itong pananalasa sa Pilipinas. Tingnan natin. Tingnan nyo kung gaano kalakas yan, mga sangkay. Ito po yung bagyong Nika. Hindi lamang po ito masyadong mga sangkay ngayon no? Hindi na pag-uusapan, pero sobrang lala po pala talaga nang nangyari. Kasi madalas kapag Metro Manila lang, di ba? Pag Metro Manila na pag-uusapan, pero pag ibang mga lugar, mga sangkay, hindi po Pero ito nga po, international, globally guys, balitang-balita na po tayo. Ang Pilipinas po ay may delikadong sitwasyon dulot po nitong mga kalamidad na ang may gawa ay itong climate change. Kayo naniniwala na may climate change? Ayan. Anong tawag niyo dyan? Diba? Ulitin ko mga sangkay, bakit nabubuo itong mga ganitong klase mga bagyo?
dahil po sa sobrang init ng panahon. Habang mayroon pong tumataas na temperatura, umiinit ang panahon, mas mainit kasi ang dagat mga sangkay. Pag mainit na po yung dagat, nag-evaporate mga sangkay, then nabubuo po yung mga bagyo. At ang malala dito, dahil sa sobrang init ng panahon, sobrang lalakas na rin po ng mga bagyo. Kaya ngayon mga sangkay, eto na po yung tanggapin na po natin. Ito na po ang new normal ngayon ng buong mundo. Bagyo na mga malalakas, na malahalimaw po mga sangkay kung tawagin. Hindi lang naman Pilipinas yan. Sa bansang Amerika, mga sangkay, yung hurricane nila, malalala po talaga. Umaabot po ng category 5. Just imagine mga sangkay. Kaya sa kanila doon mga sangkay, every time po na mayroong ganung klaseng bagyo na malalakas, talagang yung mga tao, sa pilitan nilang pinapaalis. Umiikot po mismo yung mga kapulisan, mga sangkay doon. Para po manawagan, ano ba, ang gusto nyo mangyari? Kung gusto nyo mabuhay, umalis na kayo dito. Ganoon na po ang kanilang paalala. Pero kung gusto nyo mawala na sa mundo, magstay kayo dito. Ayun, tingnan nyo mga sangkay, sunod-sunod po yan. O, tingnan po natin kung gaano kalakas itong bagyong Nika. Kawawa naman yung kubo na yun. O ayan, mga sangkay yung resulta. O, tingnan nyo. Kawawa yung agrikultura dito. My goodness. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol po dito mula po sa GMA. Hinagupit ng malalakas na hangin at ulan ang Isabela sa kasagsagan ng bagyong Nika. O, kasi sa norte po talaga ito tumama mga sangkay. Nilipad ang bubong ng ilang gusali habang nakataas doon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Grabe, signal number 4. Daang-daang residente ang inilikas. Mula sa Santiago City, live na nakatutok si James Agustin. James? Mel, buong maghapon naranasan yung hagupit ng bagyong Nika dito sa lalawigan ng Isabela. Pinakamalakas po yung buhos ng ulan at hangin kaninang bago magtanghali at kabilang dun sa nilipad yung mga yero, itong hilera ng mga tindahan ng buko sa gilid ng National Highway dito sa Santiago City. Madaling araw pa lang wala nang tigil ang ulan sa Isabela dulot ng bagyong Nika. Lumakas pa yan pagsapit ng umaga, kung kailan itinasang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa lalawigan at may kakambal ng malakas na hangin. Sa bayan ng Nagilian, tinangay sa kalsada ang isang tent, butit napahinto ang van na muntik ng tamaan. Grabe. Sa Kawayan City, halos zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan at hampas ng hangin. Mga yero naman ang halos lipa rin ang hangin sa bayan ng Alicia. Meron pang tumagilid na bahay kubo. Pati poste ng kuryente hindi sinanto. Grabe. Kaya naputo lang Grabe, tingnan nyo yan mga sangkay. So, wala silang ilaw ngayon, no? Tingnan nyo, oh. Tinumba. ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Mag-alas 10 ng umagay, ganito kalakas yung buhos ng ulan at hangin dito sa National Highway sa bayan ng Alicia. Sa lakas po ng hangin, wala na tayo nakikita na dumaraan na mga motorista dito sa lugar. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Okay ka lang? Nagbayanihan naman ang dalawang tricycle driver matapos tumirik ang isa. Oh my goodness. Habang Tingnan nyo. isang lalaki nag-alis na mahumambalang na sanga sa daan. Sa bayan ng Etiague, bahagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO sa lakas ng hangin. Ang katabi nitong peryahan na apektuhan din. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano'y kumita sa fiesta. Lakas ng hangin, nasira yung mga hanap buhay namin. Sa isang covered court, naglagay muna ng mga modular tent para sa mga lumikas na umabot na sa mahigit 500 individual kaninang tanghali. So ayan, mga sanggay, no? Ito po yung sitwasyon ngayon. Buong mundo nakakaranas nito. Tingnan nyo. Ilog naman ang bahagi ng Barangay Nara. Hindi na rin madaanan ng Nara Bridge kaya
isolated ng 8 barangay. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga Okay, so, ayan. Na pinakanawan dito Mawini River. forest. Rumaragasa rin ng tubig sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan. Ayon sa uploader ng video, patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Naka-red alert pa rin ang So ngayon mga sangkay, ito po yung sitwasyon ng Pilipinas. At ang malala mga sangkay, meron pa pong paparating. 2. Ayan o, kasabay po mga sangkay nitong bagyong Nika. Diyos mio, mare-mare. Alam ba tayo titigilan? Ang mahirap kasi dito mga sangkay, habang papalapit ito ng papalapit sa atin, lumalaki ng lumalaki itong bagyo. Grabe. Ipagdasal po natin ang ating bansa, mga sangkay. Hindi na po ito magandang nangyayari. Dahil halos, wala po talagang tigil. As in, sunod-sunod po talaga itong mga bagyo ngayon. Pagkatapos ng isa, ito na naman, may bago na naman. Kakalabas lang ng Marse, di ba? Pagkatapos ni Marse, sinika na naman. Tapos pagkatapos ni Nika, ito na naman. Ito. Diyos mio, my goodness. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Di kayo magsisisi mga sangkay sa mga content natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Ngayon din, pagkatapos po ng video na to, i-subscribe nyo, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, magaganda po yung content natin. Alright, so ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.